Tahimik lang na nakaupo si Conrad sa kanyang swivel chair. Kanina pa siya nakatitig sa sliding door ng opisinang kinaroroonan niya. Bagong-bagong setup lang ang opisina. Katunayan, amoy pintura pa ang bawat sulok nito. It's been a week of successfully putting prime global financing. Ang pangunahing layunin ng negosyo ay mamuhunan sa maliliit at medium-sized entrepreneur sa bayang ito ng Laguna. Sa loob ng ilang taong pag-upo niya bilang CEO ng kumpanya nila, ngayon pa lang siya nagkaroon ng pagkakataong mamahala ng ganitong uring business. Nasanay siya sa pakikipagnegosasyon sa mga malalaking kumpanya, both domestic and international in scale. Para ka nang mababaliw, Conrad, sa kakaisip kung papaano mapapalapit kay Miraya. Pinaimbestigahan niya si Hana. May pending loan sa application ito sa isa sa mga affiliate banks ng kumpanya nila. Kasama sa nakalap na impormasyon ay ang pag-ambando na rito ng dating business partner na kasamang binitbit ang mga tauhan. May malalaking papel sa kabuhayan nito. Pati dating mga kliyente ay inagawan nito. Hannah's restaurant was the verge of collapsing. Her dilemma was in gain for him. Nakahanap siya ng paraan na mapalapit sa isang taong malapit kay Miraya. Mahalaga ang negosyong ipinundat ng mga magulang nito. Kaya naman ay sisiguraduhin niyang hindi ito makakatanggi sa offer na ilalatag niya. Binuklat niya muli ang business plan na nasa harapan niya. Ilang katulad na business document na ba ang nabasa at nahawakan niya. There was nothing new about it. The concept of combining art and food had been trend already. Pero nangako siya, ito ang magiging pinaka-importante niyang business transaction. Dito nakasalalay ang hinaharap nila ni Miraya. Napatingin siya sa relo niya sa bisig. It was 4:10 in the afternoon. May 20 minutos pa bago dumating ang napag-usapang oras. Napabugas siya ng hangin at napahawak sa botones ng ash gray polo niya at tinanggal ang pinakaitaas na botones nito. Para kasing naninikip ang dibdib niya. Kabadong-kabado siya. Kaibigan ni Hannah si Miraya. May posibilidad na kilala siya nito sa pangalan. Kung hindi man sa mukha niya, yan ay kung naikukwento siya ni Miraya sa babae. Pero sa lahat ng sakit na naibigay niya rito, may pag-asa kayang naiisip pa siya ni Miraya. Mariin siyang napamura. Wala sa sariling binayo niya ang dibdib. Parang may mabigat na batong nakadagan sa kalooban niya. Mula sa pribadong silid ng ikalawang palapag ng two-story establishment, ay tanaw niya ang parking space sa ibaba. Hindi nagtagal at huminto na nga ang pamilyar na sasakyan. Ang pulang SUV. Ang sasakyang hinabol niya noong nakaraan. Umibis mula roon si Hannah. The woman looked nervous. Ilang ulit nitong tila pinaplansya ang gamit ang kamay, ang harapang bahagi ng kulay puting bestidang suot nito. Umalis siya sa kinatatayuan at naupong muli sa swivel chair. Plinaster niya sa mukha niya ang pagiging formal. Dapat business-like ang anyo niya. Nakatutok siya sa pintuan habang panay ang pagtapik-tapik niya ng mga daliri sa mesa. Hanggang sa bumukas na nga ang pintuan. Unang bumungad ang isa sa 4 na tauhan niya. Kasunod niyon ay ang babaeng nakatungo at tila may tinititigan sa ibaba nito. Niluwagan ng tauhan niya ang pintuan at binigyan daan ang pagpasok ni Hannah. Sa kanyang pagkabigla ay may kasama ito. Ang bata. Mami, napakalamig naman dito. Nagulat na naman siya. Napatayo siya ng dahan-dahan habang tila nami-mesmerize sa malamyos na boses ng bata at sa kakyutan nito. Narinig na niya minsan ang boses na iyon. It was an angelic voice. Nang walang kahirap-hirap, ang kanina lang ay formal na aura na naman siya ay pinoproject na niya. Napatasiyo siya ng dahan-dahan napalitan ng ngiti. Tuluyang nakapasok sa loob ang mga panauhin. Good morning, sir. Naririnig niya ang boses babaeng tumatawag sa kanya pero ang buong atensyon niya ay nasa batang nakangiti at nakatingala na sa mukha niya. Naalala siya ng batang ito. Ngumiti ito sa kanya. We meet again po? It was a little, as he was, para itong magnet.
Heto at napahakbang na siya papalapit sa kinaroroonan nito. Hey buddy! Lumipat sa hangin ang kapormalan. Iba talaga ang epekto ng batang ito. It was unlofty or guarded. Para bang kapag nakikita ay may mga emosyong kaya nitong buhayin sa kaibuturan niya. Ridiculous. I am very sorry, sir. Binitbit ko na siya rito. Humingi ng paumanhin sa kanya si Hana. Paano ba niya nakaligtaang titiga ng mabuti ang mga larawang ipinadala ni Lopez? It's fine. Tumayo siya at nilapitan ang babae na naglahad ng kamay nito sa kanya. Small world. Sa hinagap man ay hindi niya inakalang ang Hana na imimit niya. Ngayon ay ang mismong babaeng nanay ng batang nakabanggaan niya sa exhibit. Conrad. Call me Conrad. Paano kaya ang magiging reaksyon ni Miraya kung sakaling marinig nito mula kay Hana ang pangalan niya? Hana Castro. Matapos makipagkamay sa babae ay muli niyang binalingan ang bata. Lumuhod siya muli sa harapan nito upang magpantay sila ng mukha. And anong pangalan mo, little buddy? Tanong niya sa bata habang nakangiti. Jacob po. Inilahad niya ang palad at iniabot naman nito ang kamay niya. Ang liit ng kamay ng bata. Parang madudurog sa palad niya. Call me Tito Conrad. Tito Conrad? Napapaisip naman ang bata na inilagay pa sa ilalim ng baba ang hintuturo nito. Can I call you Tito C na lang po? Siya naman ang hindi mapigilang mapangiti sa sinabi nito. Palakaibigan ang batang ito. That sounds nice, buddy. Natutuwa niyang ginulo ang buhok nito. Let's get started, Miss Castro. Baling naman niya sa babae. Habang nakaupo sila ni Hana sa katamtaman laking conference table na sinadya niyang ipanstall sa loob ng nasa couch naman si Jacob at tahimik na naglalaro lang. Paprangkahin na kita, Miss Castro. I don't want to become your investor. Nalito naman ito sa sinabi niya. I want to be your business partners. Sino nga ba ang makakahindi sa offer na ito? Ang mas magbibenepisyo. Sa gitna ng pag-uusap ay tinawagan niya ang assistant at inutusang magpa-deliver ng hapunan. Sa buong durasyon ng pag-uusap nila ni Hana, ay kung ilang beses na napupunta kay Jacob ang mga mata niya. Hinihila ng hinihila ang atensyon niya. Natapos ang meeting na may nabuong magandang kasunduan sa pagitan nila ni Miss Castro. Just in time, nakatulog naman si Jacob sa couch. Yakap-yakap pa nito ang laruan. Para itong anghel na natutulog. Payapang tingnan. Ilang taon na siya. Halos hindi niya maialis ang mga mata niya sa batang ito. Nag-aalala na siya na baka isipin ni Miss Hana na pedophilia siya. He's 4, sir. Kaka-birthday lang niya. 4? Pero matabil at matatas kung magsalita ang batang ito. We're business partners, Hana. Call me by name. Napangiti naman si Hana. Kahit pa ang mga halata pa ang pag-aatubili nito. Well, I guess sir, Mr. C na rin ang itatawag ko sa inyo. That would be fine. Napatingin naman siya muli sa bata. Ang bilis siya makatulog, no? Pwede bang ako na ang magdala sa kanya? Para hindi mabulahaw ang tulog niya. Okay lang ba sa inyo? Nakakahiya naman po. Nanlaki naman ang mga matang tanong nito na tinanguan niya lang. Lumapit siya sa bata at lumuhod sa gilid nito. Isinuksok niya ang kamay sa ilalim ng tuhod nito, habang ang isa naman ay sa ilalim na likod ng batok naman na nakasuporta. The moment na nasa mga bisig niya ang bata, tila nagmarakulyo naman ang kanyang dibdib. Ito ang unang beses na may bata siyang binubuhat. At tila ba nakaramdam siya ng kakaiba? Tila ba ang batang ito ay nararapat sa mga bisig niya? Nakakatuwang umungot at sumiksik pa ito sa katawan niya. At ng mga panahon na ito, tila ba
Pinangarap niya na sana ay anak niya ang batang ito. Pinag-usapan na nila noon ni Miraya ang pagkakaroon ng anak. 6 ang naalala niyang sinabi niya noon. Kung hindi siya naging tanga, siguro may 4 o 5 anak na rin sila. O kaya naman 6. Kung may kambal sila. Kaya ang lahat ng suporta ng tito niya sa lahat ng ginagawa ngayon ay hindi niya sasayangin. Bawat patak ng mga oras at segundo, susulitin niya hanggang sa matutunan siyang patawarin ni Miraya. I got a problem. Si Hana na umibis ng sasakyan at tinitest ang makina. Ayaw mag-start. Problemado nitong sinipat ang kotse. Nagitlaan ng kunot na noon naman ang makinas na noon nito. Alam niyang pagod na ito at gusto nang makauwi. Ihahatid ko na kayo. Parang sinasadya ng pagkakataon. Sana pumayag si Hana nang sa ganun ay masilayan man lang niya kahit kaunti lang si Miraya. Kahit kabado siya. Noong nakaraang araw ay abot kami na niya ito. Pero hindi niya na ituloy ang pakay. Tila ba kinakabaduhan siya at hindi niya mapigilan ang guilt na kanyang nararamdaman. Sir, hindi ba masyadong nakakahiya? Hindi. Naunang naupo naman si Hana sa passenger side. Maingat niya namang inayos sa kandungan nito si Jacob. Bago niya pinaandar ang kotse, ay sinigurado niya munang maayos sa mag-ina. Ilang minuto rin ang buuin sa biyahe, kaya minabuti niyang magbukas ng usapan. Kahit confident si Hana, nasisilip niya ang aloofness nito. That artist na may gawa ng mga painting na balak kong i-display sa 2nd floor ng restaurant. Matagal na ba siyang nagpipinta? He asked in all consciousness. Ang dami niyang gustong malaman tungkol kay Miraya. He wanted to go straight to the point. Pero ayaw niyang takutin si Hana. Baka mag-isip to na isa'y siyang stalker. Kahit na ang totoo, ganoon na nga ang dating niya. Nakahiligan na niya simula noong bata pa siya. Matagal na kayong magkakilala. Hindi niya mapigilan ang sarili na magpatuloy sa pagtatanong rito. Medyo. Maybe she's in love. Kita sa ganda ng mga gawa niya. She must have been inspired by someone. Sa gilid ng kanyang mga mata ay nakikita niya kung paano natigilan si Hana at napatitig sa kanya. Habang hinihintay ang sagot nito, namalaya niyang napapakapit na siya ng husto sa manibela. Please, no other man please. Kahit may malaking posibilidad sa tagal ng pumapagitang mga taon sa kanila, nakita niya na sa malapitan si Miraya. And she looks so beautiful. Magandang maganda pa rin ito. At napakaganda pa rin ang hugis ng katawan nito. Walang gagong lalaki na hindi magkakagusto rito. Hindi niya alam kung paano iti-take kung sakaling sabihin ni Hana na oo. Maaaring masaktan ang puso niya. Halos mahigit niya ang hininga habang hinihintay ang sagot ng kasama. Alam mo, katulad ka rin ng ibang lalaki dyan. Ibang lalaki? Hindi lang ikaw ang na-mesmerize sa mga gawa niya. So may iba nga. Nadiinan niya ang hawak na manibela. Kung magtagumpay man niyang naitago ang disgusto sa mukha niya, ay hindi siya sigurado. Ang iniisip lang niya, na makasama si Miraya ng ibang lalaki, ay hindi na niya kakayanin pa. Ang sabi nila, bulag siya. Yes, she is. Siguro kung hindi siya nabulag, malamang na mas malawak at malayo pa ang narating niya sa achievement. Gusto niya magtanong kung paano ito nawala ng paningin pero saka na. May ibang araw pa naman. Dahil ang kahuli-hulihang gagawin niya ay ang takutin si Hana. Kailangang maging maingat siya. Ayaw niyang malayo pa ito sa kanya hanggang sa makarating sila sa bahay nito ay puro business na lang ang napag-uusapan nila. Bukas na bukas din ay sisimulan ang opisyal na pakikipag-business partners nila ni Hana. Paano mo na lamang dito kami nakatira, Mr. C? Pinundol ng kaba ang dibdib niya. Sa files mo. Mabilis na sagot niya.
Napatango-tango naman ang babae. Pinagbuksan niya si Hana at inilalayang makababa ng sasakyan. Thank you talaga sa paghatid. Walang anuman. Ako na ang bahalang maghatid sa kotse mo sa site. Napatingin naman siya kay Jacob. Hanggang ngayon ay natutulog pa rin na mahimbing. Kalabisan akong mag-aalok pa siya na magpasok sa bata sa loob. Baka lang naman masilayan niya si Miraya. Magandang tanawin na dadalhin niya sana sa kanyang panaginip. Ate, akin na po si Baby Jacob. Kinuha ng isang sa tingin niya ay dalagang kasambahay ang bata at dinala sa loob nang hindi niya hinihiwalayan ito ng titig. May anak ka ba, Mr. C? I wish I had. Napalingon siya sa katabing lote. Ngayon niya lang napansin ang karatulang nakatirik sa gilid ng daan for sale. May nakasulat na contact number. Papalulan siya ng sasakyan nang tinawag nito ang atensyon niya. Bakit kayo nagkaroon ng interes sa ganitong business, sir? Aaminin kong may mga kagaya ng business concept ng sa akin. Ilang sandaling hindi siya tuminag. Alam niyang may pagdududa ito. Mas iniisip nga lang siguro ang kapakanan kaysa sa mga pagdududa nito. May tiwala ako sa iyo. Totoo naman yung nakikita niya ang potensyal nito. Kasalukuyan na niyang binabaybay ang daan nang may tinawagan siya. Gusto kong bilhin ang lupang yon. Offer the owner something he can resist. I don't care kung magkano. I just want to get the property. Maikli lang ang pakikipag-usap niya kay Rika. Nang matapos ay muli siyang kinain ng katahimikan. Sumilip siya sa side mirror at natanaw ang papaliit ng bahay ni Hana. Hindi man lang niya nakita si Miraya. Okay lang. Magiging malapit na naman siya sa babaeng mahal niya. Ang kailangan niya ay mag-focus sa daan habang nagdadrive siya. Walang kahit anong sasakyang dumadaan maliban sa kanya. Para lang kasing pinapaalala na nakikita ang estado ng puso niya. Empty and lonely. Konting tiis na lang, Conrad.